Take note lang mga kahangal, ang realms ng cultivation dito ay nagsisimula lang sa 1 hanggang 10 na antas. Dahil nakakasabay ang ating bida sa matataas na level sa kanya ay sa pamamagitan ng kanyang Yuan Han Soul, at pati ang kanyang sandata tulad ng baril, granada, na hindi pa umiiral sa mundo ng cultivation. Ang antas ng ating bida ngayon ay nasa level 3 pa lang ngayon. Pasensya na kayo mga hangal dahil ngayon ko lang nagpaliwanag ng maayos. Balik na tayo sa ating kwento, sinabi pa ni Wang Sheng kay Song Yan na kahit ang makapangyarihang Phoenix ay nagsimula lamang bilang isang maliit na maya bago ito naging dakila. Makalipas ang ilang araw, sumugod na si Song Hongde sa Song family. May isang bantay na natutulog doon, ngunit nang marinig nito ang paparating na tao ay bigla itong nagising, labis itong nagulat nang makita ang patriarch kaya agad itong lumuhod sa takot. Seryosong inutusan ni Song Hongde ang bantay na tawagin agad ang lahat ng elders. Pagkatapos nito ay malamig niyang sinabi na sa loob ng maraming taon ay maayos nitong pinatakbo ang buong operasyon kaya dapat lamang itong purihin. Sa kabilang banda, habang pinagmamasdan naman ng ating bida sina Song Yan, napansin niyang matatag at determinado pa rin si Song Hongde kaya wala na siyang dapat ikabahala sa mga kalokohan ni Song Yan. Dahil dito, naisip niyang oras na para magsimulang gumalaw ang iba't ibang puwersa sa pagbabalik ng kanyang minamahal. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lamang naramdaman ni Wang Sheng na may malalakas na taong sumusunod sa kanya. Agad niyang napagtanto na ipinadala ni Song Hongde ang 2 9th level expert upang habulin siya. Dahil doon, dali-dali na siyang tumakbo upang makagawa pa ito ng plano mamaya. Habang tumatakbo ang ating bida paakyat sa bundok, nagbabala ang isa sa mga asasi na pinadala ni Song Hongde na mas delikado kapag nasa malawak silang lugar dahil mas madali nga raw silang mamamatay. Pagkatapos, pinag-usapan nila ang tungkol kay Wang Sheng, minamaliit nila ito at tinawag na probinsyano, na para bang hindi ito karapat-dapat sa babae. Sa huli, sinabi ng isa na kung hindi nila kayang patayin ang ating bida kahit sa maraming pagkakataon, lalo na kung nasa loob ng lugar, hindi rin nila ito mapapatay kahit nasa labas. Ibig sabihin, malakas at hindi madaling talunin ang target nila. Pagpunta ni Wang Sheng sa dulo ng bangin, bigla niya na lamang inilabas ang isang stick at isang tela. Kasabay nun, dali-dali na niya itong inayos, at sinabi niya na kailangan nilang buuin agad ito sa lalong madaling panahon. Maya-maya pagkatapos ng ilang sandali, napangisi na ang ating bida dahil tapos na nga raw ito sa kanyang plano. Kasabay nun, nakapunta na din ang mga hangal sa lokasyon ng ating bida. Kaya sinabi nila kay Wang Sheng na tigilan na niya ang walang saysay na pakikipaglaban dahil wala na siyang pag-asang makatakas sa kanila, at sinabi pa nila na huwag siyang tatalon dahil hindi naman ito lumilipad tulad ng isang ibon. Napangisi naman si Wang Sheng sa sinabi nila, kaya sinuot na niya agad ang kanyang salamin at pati ang kanyang parachute sa kanyang katawan. Kasabay nun, dali-dali na siyang tumalon sa bangin habang naguguluhan ang mga hangal sa kanilang nakikita sa ating bida. Bago umalis si Wang Sheng, lalo pa niyang inasar ang dalawa sa pamamagitan ng kanyang kamay. Nainis ang isang asasin at agad nitong inutusan ang kanyang kasama na pabagsakin si Wang Sheng matapos makita na lumilipad ito gamit ang kagamitan sa kanyang likuran. Ngunit walang kahirap-hirap na naiwasan ni Wang Sheng ang sunod-sunod na palaso ng mga asasin habang mabilis siyang lumilipad sa ere. Pagkatapos nito, napunta ang ating bida sa lokasyon ni Song Hongde. Mula sa baba, napaslang na nito ang isang hangal na pumigil sa kanila. Napaisip si Song Hongde habang pinagmamasdan si Wang Sheng at napagtanto niyang may kakaibang kakayahan nito, ngunit dahil hindi ito kabilang sa pamilya Song, nagpasya siyang kailangan nitong mamatay. Kasabay noon, bigla na lamang naghagis si Wang Sheng ng granada patungo kay Song Hongde bilang ganti sa patuloy nitong paghabol sa kanya, kahit magkaibigan pa sila ng kanyang anak. Mabilis naman hiniwan ni Song Hongde ang granada, ngunit imbis na mabahala ito, seryoso pa itong tumingin sa pagsabog ng granada sa kanyang harapan. Sarkastikong sinabi ni Wang Sheng na bilang gantimpala sa pagiging bayani ni Song Hongde, bibigyan niya ito ng isa sa pinakamalalakas na high-explosive grenade, ngunit kasunod noon ay malamig niyang sinabi na kaunti na lamang ang natitirang oras nito. Makalipas ang ilang sandali, habang sakay ng maliit na bangka si Wang Sheng, napagtanto niyang masyado silang nakagawa ng ingay sa paligid ng Thousand Jedi. Naisip din niya na mas mabuting bumalik muna sa Carefree City. Ngunit sa kasamahang palad, bigla na lamang lumitaw ang isang bangka sa ating bida, habang maangas na nagpakita si Achi sakay nito.
Dahil dito, tuluyan ang nasira ang bangka ni Wang Sheng sa kagagawa nito. Kasabay nun, dali-dali naman siyang kumilos, kaya kaagad niyang hinagis ang isang granada sa bangka ni Achi. Nabahala si Achi nang makita niya ang granada kaya agad nitong inutusan ang lahat na tumalon palabas ng bangka. Ngunit ang isa ay wala man lang pakialam, kaya matapang pa nitong hinawakan ang granada. Kaya sa isang iglap, nilamon ng malakas na pagsabog ang paligid, at doon namatay ang lalaki na wala man lang kaalam-alam. Galit naman si Achi matapos ang pagsabog at sumigaw ito na papatayin niya si Wang Sheng. Dahil dito, dali-dali na itong sumugod sa ating bida. Napansin ito ni Wang Sheng kaya agad siyang nag-dive sa ilalim ng tubig upang hindi siya maabutan nito. Kasabay nun, mabilis na kumilos si Wang Sheng kaya mabilis niyang hinawakan ang paa nito. Dahil dito, nagulat si Achi sa paghila ni Wang Sheng sa kanya. Sinabi pa ni Wang Sheng na 2 beses na siyang hinabol sa araw na yun kaya masama ang kanyang timpla. Ngunit nang makita ng ating bida si Achi na basang-basa sa ilalim ng tubig, pabiro niyang sinabi na hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin sa harap ng isang magandang babae. Nainis si Achi kaya mabilis itong sumipa kay Wang Sheng kahit nasa ilalim pa sila ng tubig. Ngunit madali lamang itong naiwasan ng ating bida. Dahil dito, gumamit na si Achi ng aura upang muling umatake, subalit maging ang pangalawang pag-atake nito ay naiwasan pa rin ni Wang Sheng. Napaisip naman si Wang Sheng na hindi niya muna dapat harapin si Achi ng diretsahan, dahil oras na dumating ang isa pang kalaban ay magiging alanganin ang sitwasyon para sa kanya, kaya nagpasya siyang tapusin agad ang laban bago pa lumala ang kanilang kalagayan. Pagkasabi pa lamang ni Wang Sheng nito, bigla na lamang sumulpot ang isang kalaban, at mabilis siyang inatake nito. Dahil dito, tumilapon ang ating bida paatras, ngunit napigilan pa rin niya ito sa pamamagitan ng pag-block nito sa kanyang kamay. Naging seryoso naman dito si Wang Sheng, kaya dali-dali na niyang pinakawalan ang kanyang Han Yuan Soul sa kanyang kamao. Sa isang iglap, umatake siya ng kanyang asul na aura patungo sa 2 hangal. Dahil dito, tinamaan ang lalaki, dahilan upang magulat si Achi sa kanyang nakita. Bahagya naman lumingon ang lalaki, kaya bigla na lamang itong kumilos at niyakap nito ang ating bida upang may pagkakataon para makatakas pa si Achi. Nagtaka naman si Wang Sheng kung ano nga raw ang ginagawa ng lalaki, ngunit si Achi naman ay biglang napatulala saglit sa sakripisyo ng kanyang kasama. Kasabay nun, dali-dali na itong tumakas palayo, pag-ahon ni Achi mula sa tubig. Pagod na pagod ito sa paglangoy, at galit na galit ito at nagbantang hindi siya titigil hanggat hindi nila napapatay si Wang Sheng. Maya-maya pagkatapos ng ilang sandali, humaon na rin ang ating bida at habang pinagmamasdan niyang papalayo si Achi, nagtaka na lamang siya at hindi maintindihan kung bakit ganoon na lang katindi ang galit nito sa kanya. Para sa kanya, sila naman ang unang nagtangkang pumatay sa kanya kaya gumanti lamang siya upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Makalipas ang ilang sandali, nakabalik na si Wang Sheng sa Carefree City, habang naglalakad pa uwi, hindi pa rin mawala sa isip niya si Achi at napailing na lamang ito habang inaalala ang mahabang mga binti ng dalaga. Samantala, naroon naman sila Xiaodong at Linger. Sinabi ni Linger na talagang naging sobra at walang konsiderasyon ang pamilya Song dahil pinilit nila si Wang Sheng na mapunta sa ganoong sitwasyon. Nagtanong naman si Xiaodong kung sigurado na ba talaga si Wang Sheng sa kanyang desisyon. Agad namang ipinaliwanag ng ating bida na anumang puwersa, maliban sa pamilya Song, ay maaari niyang dalhin sa kampo ng Thousand Jedi kapalit ng tamang halaga. Dagdag pa niya, maaari rin silang magpatayo ng sariling base roon sa tulong niya. Tuwang-tuwa naman si Xiaodong nang marinig ito, dahil nakikita niyang magiging napakalaking negosyo ang plano ni Wang Sheng. Lumipat na ang eksena sa Song family, nabawi na nito ni Song Hongde, at wala man lang itong pinsala sa granada ni Wang Sheng, ngunit sa kasamahang palad may malala itong sakit. Galit na sinabi ni Song Hongde sa kanyang tauhan kung totoo bang kumalat na kinalaban ni Wang Sheng ang pamilya Song, agad din itong tinanong kung kumalat na ba ang balita, habang pilit namang pinapakalma siya ng kanyang mga tauhan. Malungkot namang sinabi ni Song Yan sa kanyang ama na sana ay naisip nila ang magiging kapalit bago nila kalabanin si Wang Sheng. Dagdag pa niya, matapos biglang bumagsak ang kalusugan ng kanyang ama at mabigo na malaman ng mga manggagamot ang dahilan, si Wang Sheng na lamang ang posibleng nakakaalam ng lunas. Ngunit ngayon, dahil sa naging alitan nila, hindi na sila matutulungan pa ng ating bida, dahil dito, napaiyak na lamang si Song Yan.
Humingi ng tawad si Song Hongde sa kanyang anak dahil sa kanyang katigasan ng ulo. Nagulat naman si Song Yan at agad na sinabi na pupuntahan niya si Wang Sheng upang magmakaawa, dahil walang mas mahalaga sa kanya kaysa sa buhay ng kanyang ama. Napaisip si Song Hongde habang inaalala kung paano niya pinabayaan si Song Yan na magdusa ng mag-isa sa pamilya Song alang-alang sa kanilang angkan. Ngayong bumalik na ang kanyang anak, nasasaktan siyang makitang kailangan nitong isuko ang kanyang dignidad at magmakaawa kay Wang Sheng para lamang mailigtas ang buhay niya. Sa kabila ng paghihirap ni Song Hongde, mariin itong inutusan ang kanyang tauhan na kunin ang isang pil. Ngunit agad naman itong tumanggi dahil alam niyang magiging mapanganib ito sa kanya. Wala naman pakialam si Song Hongde, kaya sinigawan niya ang kanyang tauhan. Gayunpaman, seryosong sinabi ni Song Hongde na hindi siya mamamatay, at hindi kailanman dapat yumuko ang kanyang anak para lamang sa kanya. Bumalik naman ang eksena sa ating bida matapos nitong marinig na may nangyari kay Lingyun, agad siyang nagulat at nagtanong kung ano ang nangyari rito. Ipinaliwanag naman ng isang elder na bago pumasok si Lingyun sa kanyang secluded cultivation, sinabi nitong tatagal lamang ito ng 3 buwan. Kapag nabigo siyang magtagumpay sa loob ng panahong yon, mahuhulog siya sa demonic barrier. Ngunit kahit ginawa na nila ang lahat para gisingin si Lingyun matapos ang 3 buwan, hindi pa rin ito nagising. Dagdag pa ng elder na nagpapadala lamang sila ng 2 o 3 batang Daoist upang magbasa ng mga kasulatan sa lugar kung saan nagkukulong si Lingyun sa cultivation, umaasang madyay gising ito mula sa kanyang kalagayan, ngunit sa halip na bumuti, lalo pang lumala ang kondisyon nito. Pagkarinig nito, agad na pinatigil ng ating bida ang kanilang ginagawa at inutusang maghanda ang elder na kaagad nang pumunta sa Laojiangguan. Pagdating nila sa Laojiangguan, nakita niya si Lingyun na parang wala ng buhay. Sinabi ni Wang Sheng na grabe ang naging epekto ng pagre-retreat ni Lingyun sa kanyang katawan, halos wala na raw buhay na maramdaman dito at kung hindi lang ito bahagyang humihinga, iisipin niyang isa na itong bangkay. Masayang sinabi ni Wang Sheng habang naglalabas ito ng alak sa kanyang storage ring, na hindi siya makakainom ng maayos kung wala ang kanyang kasamang na si Lingyun. Kaya sinubukan niya itong gisingin at niyayang uminom muli. Dahil dito, biglang naglabas ng nakakakilabot na aura si Lingyun habang nakaupo sa kanyang pagre-retreat. Sinabi pa niya na kapag ipinagpatuloy pa ni Lingyun ang kanyang ginagawa, unang babagsak ang kanyang katawan. Ngunit biglang kumawala ang napakalakas na enerhiya sa katawan ni Lingyun, kaya agad namang ginamit ng ating bida ang kanyang teknik at pati ang kanyang Yuanhan Soul upang pigilan ito. Maya-maya pa, napansin niyang unti-unti nang bumabalik sa normal si Lingyun kaya nasabi niyang epektibo ang kanyang ginawa. Kasabay nun, inutusan ni Wang Sheng si Qi Wen na gamitin ang lahat ng kakayahan nito upang tulungan si Old Dao. Ginamit niya ang Jia para pakalmeyan ang isipan, Bing upang alagaan ang katawan, at Qi para pabilisin ang paggaling. Habang ang All at ang Formation ay ginamit niya upang palakasin ang koneksyon at maramdaman ang puso ni Old Dao. Nagtaka naman ang matanda sa ginagawa ni Wang Sheng dahil hindi niya maintindihan kung anong klaseng pamamaraan ang ginagamit nito upang tulungan si Old Dao. Patuloy na ginamit ni Wang Sheng ang kanyang kakaibang teknik habang binibigkas ang malalim na mga salita tungkol sa Dao. Unti-unting kumalma ang magulong enerhiya ni Old Dao at nagsimulang maging maayos ang kanyang paghinga, mukhang epektibo nga ang pamamaraan ng ating bida. Dahil dito, nagtagumpay na si Wang Sheng sa pagtulong nito kay Lingyun. Pagod naman si Wang Sheng matapos ang walang tigil na pagbigkas ng 9 na karakter na mantra. Halos mawala na siya ng boses habang pinipilit gisingin si Old Dao, ngunit napansin niyang unti-unti na itong nagbabago. Sa kabila ng kanyang pagod, nagawa pa rin niyang magbiro tungkol sa mantra at sinabing tila isa itong lihim ng pagpapabata. Tuluyan ang napahiga si Wang Sheng dahil sa sobrang pagod. Habang hinihingal, napansin niyang napakagulo na ng buong paligid dahil sa lakas ng enerhiyang pinakawalan nila ni Old Dao. Gayunpaman, napaisip siya dahil may 4 pa ring karakter sa mantra na hindi niya lubos na maintindihan kahit gumana ang teknik. Pagkatapos nito, tuluyan ang nagising si Lingyun. Ngunit dahil sa matagumpay nitong pag-breakthrough, bigla itong bumata at naging mas makisig ang kanyang itsura. Natuwa si Lingyun habang ikinukwento niya ang dami ng mga babaeng humanga at nagselos sa kanya noon. Samantala, tahimik lamang na nakinig ang ating bida habang hinahayaan siyang magyabang ng magyabang.
Kasabay nito, seryosong kinausap ni Wang Sheng si Ling Yun at sinabi nitong mahigit kalahating taon na pala itong hindi nakakagalaw dahil sa matinding internal cultivation nito. Ngunit imbes na mabahala, ngumiti lamang si Ling Yun at tila natuwa pa sa kanyang kalagayan. Dahil dito, niyaya siya ni Wang Sheng na mamasyal muna at kumain upang maibalik ang kanyang lakas. Ngunit pabirong sumagot si Ling Yun na hindi sapat ang simpleng pagkain dahil kailangan niya rin ng masustansyang inumin. Maya-maya ay nagsalo sa isang masarap na handaan sina Wang Sheng at Ling Yun habang masayang nagkukwentuhan. Habang kumakain, sinabi ni Ling Yun na talagang malaki ang naitulong ng mataas niyang cultivation dahil mabilis siyang nakarecover. Pagkatapos nito, niyaya siya ni Wang Sheng na mamasyal dahil matagal silang nakulong sa loob, at sinabi rin niyang mas kampante siya kapag kasama si Ling Yun. Dahil dito, pabirong sinabi ni Ling Yun na maswerte si Wang Sheng dahil kahit ang emperador ay hindi magkakaroon ng isang makapangyarihang matanda bilang personal na bodyguard ni. Agad namang nagpasalamat si Wang Sheng sa kanyang pagsang-ayon. Nagtanong si Ling Yun kung saan balak pumunta ni Wang Sheng. Dahil dito, ipinaliwanag ni Wang Sheng na plano niyang magtayo ng sariling lugar para sa cultivation sa lupain ng Thousand Jedi, kaya matatagalan muna siya roon. Sinabi rin niya na maraming eksperto mula sa Song family ang naroon, at karamihan sa kanila ay mga high-level masters na napakalalakas. Naging interesado si Ling Yun matapos marinig ang plano ni Wang Sheng tungkol sa Thousand Jedi. Dahil dito, ngumiti siya ng may pananabik at agad nagpas siyang samahan si Wang Sheng sa paglalakbay nito. Kinabukasan, habang naglalakbay sina Wang Sheng at Ling Yun sakay ng kabayo, muling naalala ni Ling Yun ang kakaibang siyam na salita na nabanggit ni Wang Sheng noon kaya agad niya itong tinanong tungkol dito. Ipinaliwanag naman ni Wang Sheng na bahagi ito ng 9-character mantra at kahit siya ay hindi pa lubos na nakakaunawa rito. Ipinaliwanag din ni Ling Yun na noong panahong isinara niya ang kanyang 6 na pandama, ang pagyanig sa kanyang soul space lamang ang dahilan kung bakit siya nagising. Dahil dito, lalo siyang naniwala na ang salitang "pro" ng 9-character mantra ay may kakayahang makaapekto at magpagalaw ng soul space ng isang tao. Dagdag pa niya na ang unang salita ng 9-character mantra ay tila may kakayahang kontrolin at pag-isahin ang aura ng gumagamit, ngunit kapag ginamit laban sa kalaban, maaari nitong guluhin at sirain ang daloy ng aura ng kanilang katawan. Biglang naging seryoso ang ating bida nang mapagtanto niya na may mga kaluluwa pala sa mundong yun, bagay na hindi niya agad naisip noon. Dahil dito, labis na natuwa ang ating bida dahil mas lalo niyang naunawaan ang tunay na direksyon at gamit ng misteryosong mantra na yon, kaya nagpasalamat ito kay Ling Yun sa turo nito. Sa mga hindi nakakaalam ang mantra na ito ay isang uri ng teknik, at nalaman ito ng ating bida sa kanyang Yuan Han Space, na kung saan nakaukit ang mga uri ng teknik na kusa lang lumilitaw kapag nag-breakthrough ang ating bida sa susunod na antas. Ibig sabihin siya ay isang napili ng langit. Natuwa si Ling Yun matapos ang kanilang pag-uusap dahil marami siyang bagong kaalaman at ideyang natutunan mula kay Wang Sheng. Dahil dito, agad niyang inimbitahan si Wang Sheng na sumali sa Dao Sect at maging bahagi ng parehong henerasyon niya bilang alagad ng kanilang guro. Agad tumanggi ang ating bida sa alok ni Ling Yun at pabirong sinabi na hindi niya kakayanin ang mahigpit na mga batas ng Dao Sect. Dagdag pa niya, isa siyang kilalang mamamatay tao sa Carefree City kaya siguradong hindi siya matatanggap ng mga Daoist. Ngunit ikinagulat niya nang biglang ilabas ni Ling Yun ang killer badge ng Carefree City at sabay hagis ito sa ating bida. Napaisip si Wang Sheng matapos makita ang killer badge ni Ling Yun at maalala ang sistema ng Carefree City. Doon niya naisip na upang makapag-advance ang isang red card killer, kailangan itong makapatay ng hindi bababa sa 2 masters ng Eightfold Realm, dahil dito, lalo niyang napagtanto kung gaano kalakas at kadelikado si Ling Yun. Pabirong sinabi ni Ling Yun kay Wang Sheng na maaari niyang ibigay rito ang killer badge kung gugustuhin niya, ngunit agad din niya itong tinukso at sinabing huwag masyadong magyabang dahil blue badge pa lamang ang hawak nito. Dahil dito, napatahimik na lamang si Wang Sheng habang tila naiilang sa pang-aasar ni Ling Yun. Kaya napatawa na lamang si Ling Yun sa reaksyon ng ating bida. Makalipas ang ilang sandali, napunta ang eksena sa Carefree City, doon masaya silang sinalubong ni Xiaodong. Wika ni Xiaodong na mas mabuting gumawa ng magkakahiwalay na base para sa bawat pamilya kaysa magsama-sama sa iisang kampo. Dagdag pa niya, maaari silang manatili roon na parang hostel habang paghahatian nila ni Wang Sheng ang magiging produksyon at kita mula rito.
Nagbabala si Xiao Dong kay Wang Sheng na maaaring may mga taong may masasamang balak sa lugar na yun. Dahil isa lamang siyang batang amo ng isang merchant family, kaya niyang magdala ng mga tao ngunit hindi niya kayang kontrolin ang lahat, kaya pinayuhan niya si Wang Sheng na maging maingat sa lahat ng oras. Ngunit kalmado lamang na sumagot si Wang Sheng na wag nga raw itong mag-alala sa kanya, at pinaalalahanan na din niya ang lahat tungkol sa mga patakaran.